Sir Abu Huraira, Idja, napakabigat naman ng introduction mo. Oo. Supposed to be, ano na lang yung dapat, low profile na lang. Oo. Kasi nakakatakot sa karunungan, kaalaman, ay sinasabi pero wala sa atin. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, my courtesy and respect first and foremost sa ating School Division Superintendent, Dr. Bayrohana Sinswat. Hindi ko lang alam kung parang hindi ko nakikita si ma'am. And also sa ating Assistant School Division Superintendent kay Dr. O Doktora Zahra Sirafika, ma'am. Sa ating Assistant Principal ng LLCS, si Sir Rasul G. Ali, sir. Sa ating butihing Sheikh Abu Huraira Idza, sa ating butihing MC kay ma'am. Parang nakita ko si Sheikh Humaydi Sulaiman, at saka yung butihin nating international qari, Quran reciter ng Bangsamoro, Al-Qari Nu'man Pumbayabaya. The first time ngayon na makita ko na isa pala siyang membro ng ISAL, mashallah. So isa ito siguro sa napakalaking, hindi man natin masabing karangalan, pero kainaman para sa mga Bangsamoro na ang international na Quran reciter ay hindi lang natin, kumbaga yung sinisimbolo nating isa sa mga Bangsamoro ay hindi lang natin nakikita sa mga pang-international entablado, bagkus ay isa pa siyang nagtuturo sa mga humuhubog sa ating mga henerasyon. Masya Allah. Sa lahat ng ito, ipapasalamat natin sa buong may kapal, kataas-taasan si Allah subhanahu wa ta'ala. And also, ay ipapasalamat natin sa ating gobyerno, the Bangsamoro government. To all of you, itong mga sheikh natin, sa mga ustaz tano, mga ulama tano, mga teachers, ISAL teachers, alimat wal asatida, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam niyo yung sunnah, kapag ako yung nag-uumpisa, yung salam, sunnah yun. Pero pag may nagsalam sa iyo, kailangan ay sagutin mo siya. So yung starting is sunnah, pero sa replying is obligatory, wajib. So kaya inulit ko para hindi kayo magkasala. Okay. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ramadan, a season of reflection and readiness for the hereafter. Siguro bago natin talakayin at bago natin pagnilay-nilayan itong usapin na ito ngayong araw, nais ko muna magtanong. Tagalog tanong o Maguindanao tanong? Ha? Lahat naman nakakaintindi ng Tagalog? Tagalog na lang. Request ni sir. Okay, Tagalog na lang daw. Sige. Tagalog na lang tayo, ha? Nais ko munang magtanong. Kung ang isang tao, halimbawa ako, pag may dumating sa akin na blessing, ano yung papangarapin ko? Nandun yung pagpapasalamat. Pero ano yung papangarapin ko? Ano yung gugustuhin ko? Ano yung gugustuhin mo pag dumating sa yung blessing? Nakakuha ka ng 100,000. Nakakuha ka ng 50,000. Nakakuha ka ng bonus. Anong gusto mo? Another. Di ba? Magkaroon ka uli. Yun ang pangarap, di ba? So, sasang-ayon kayo, hindi? Lahat tayo ganun. Pag may dumating na blessing, Ya Allah,
sana maulit pa. Pag mayroon kang natamasang maganda, karanyaan, sana'y maulit pa. Di ba? And the same also, bilaks, kabaliktaran, kapag may nagawa ka namang mali, may nagawa kang kasalanan, lalo pa sa harap ng kapwa mo tao, nandun na yung paghihingi ng kapatawaran, nandun na yung pagsusumamo. Pero ano ang hihingin mo sa kanya? Give me a chance. Di ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ganun tayo mga tao. As a reflection, ilang araw na lang. And actually, this is the last Friday of this year na hindi Ramadan. Next Friday will be Ramadan, insyaAllah. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ipaabot mo po sa amin ang buwan ng Ramadan at bigyan mo kami ng lakas ng pangangatawan upang may sakatuparan, maisagawa namin ang gawaing pananampalataya, pagfa-fasting, pagsasalan ng tarawih at pagbabasa ng Quran. Ya Allah. Amin. So ito tayo mga tao. Pag may dumating na blessings, sana maulit pa. Pag may pagkakasala, bigyan mo ako ng isang pang pagkakataon. Give me a chance. So kung titingnan natin ang panahon natin ngayon, lalo pat pag ikaw, mga kalalakihan, pag nakapanakit ka ng isang pinakamamahal mong babae, pero doon sa proper way, ha? Hindi doon sa illegal na pamamaraan, doon sa proper way, ha? Give me a chance. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ngayon, kung titingnan natin ang kapanahonan natin ngayon, at lalong-lalo na tayo, sa kapanahon natin ngayon, sa araw na ito, na binibilang na lang natin ang Ramadan at papasok na. Ngayon, anong araw ngayon? Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday will be, insyaAllah, will be Ramadan. So, hindi ba natin naiisip? Hindi ba natin nakikita itong mga pagkakataon na ito na ipinagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kung titingnan natin ha mga kapatid, itong pagpapalit-palit ng araw, pagpapalit-palit ng linggo, pagpapalit-palit ng buwan, at pagpapalit-palit ng taon, napakarami at napakalaki ng wisdom dito na inilagay si Allah subhanahu wa ta'ala. Isa na dito na kailangan natin mapagmuni-muni ay ma-reflect. It's a big chance to all of us. Napakalaking chance ito na ipinagkakaloob sa atin. Binigyan ka pa ng isang araw, ng isang linggo, ng isang buwan, ng isang taon, ng 10 taon, 50 years, 60 years, 80 years, lahat ng ito ipagkakataon, chance na ibinibigay sa atin, ipinagkakaloob sa atin. At ang isa sa pinakamalaki dito na ipinagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na kailangan natin ma-reflect itong buwan ng Ramadan, the whole month, hindi lang isang segundo, hindi lang isang oras, hindi lang isang linggo, the whole month of blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. So kung titingnan natin, napakalaking tsansa, napakalaking pagkakataon na ibinibigay ito sa atin na kailangan natin masamantala sa magandang pamamaraan at sa mabuting pamamaraan doon sa kinagigiliwan at kinagugustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin na kanyang mga nilalangan, kanyang mga alipin, lalong tayo na mga sumasampalataya sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Tingnan nyo ha. May verse sa Quran, napakaraming verse, may verse sa Quran, isa na dito, sa chapter ng Ali Imran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna fi khalqis samawati والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ito titingnan natin, ihimay-himay natin itong verse na ito ayon dito sa topic natin na reflection. Anong pinakamalapit na kahulugan? Katunayan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa paglikha namin sa mga kalangitan at kalupaan, laayatin liulil albab, signs, mga simbolo, liulil albab, para sa mga taong ginagamit ang kaisipan.
Ginagamit ang utak, nagre-reflect, nagmumuni-muni. Hindi ka na banguni. Laayatin liulil albab. Sino ba yung mga taong ginagamit ang pag-iisip, nagmumuni-muni, nagre-reflect? Alladhina yadhkuruna Allah qiyama. Sila yaong mga taong kahit nakatayo, kahit nasa trabaho, inaalaala, nire-remember si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qu'udan, kahit nakaupo, katulad nyo, ako nakatayo, kayo nakaupo. Wa ala junubihim, kahit man sila ay nakasandal o di kaya ay yattaki'u ala jambihi. Ano bang tawag sa atin yung sa gilid, ha? Nakatagilid. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. At iniisip nila, nire-reflect nila ang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan at sa kalupaan. Kasama na dito yung pagpapalit-palit ng mga araw. Last Ramadan, inabot natin. Ngayon namang Ramadan, insya-Allah, panalangin natin kay Allah, aabutin natin. Ito'y mga taon lang ba na dumadaan sa atin at hindi natin ma-reflect? Kailangan natin ito makita. Kailangan natin ma-reflect. Kailangan natin makita kung ano ba yung mga wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala dito. Dito sa pinaka-verse na binasa ko sa inyo, isa sa mga salaf, min kibarit tabi'in, Rabi' ibn Khuthaym, isa ito sa mga kilala, famous ng predecessor after ng generation ng Sahaba, companion ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Rabi' ibn Khuthaym, isa yung sa pinaka-famous ng generation na yon. Tuwing dumadaan siya sa Baitullah fil Kaaba, tuwing pupunta siya doon, umiiyak siya. Habang nagtatawaf, umiiyak. So tinatanong ng mga nakakakita sa kanya at nakakasalubong niya, Rabi' ibn Khuthaym, bakit ka umiiyak? Ano ba yung problema? Sabi niya, tuwing nagtatawaf ako dito, o di kaya binibisita ko itong Kaaba, nare-remember ko, naaalaala ko itong verse na ito yung binasa natin kanina. Dahil sabi niya, itong mga pagkakataon na ipinapaabot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaking mga blessing na kailangan nating ma-reflect, kailangan natin mamuni-muni. Inna fi hadha la maw'idatan liqaumin mu'minin. Isa itong napakalaking paalaala, remembrance, advice sa mga taong may takot sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ إِذَا قِيلَ لِي يَا رَبِيعُ أَلَمْ يَبْلُغُكَ رَمَضَانَ يَا رَبِيعُ أَلَمْ تَسْمَعِ الْقُرْآنَ. Paano sabi niya kung sasabihin at itatanong sa akin, Rabi', ilang Ramadan ang inabot mo? Ilang Ramadan na ba ang dumaan sa'yo? May nabago ba sa personality mo? May nabago ba sa pag-iisip mo? May nabago ba sa pag-uugali mo? May nabago ba sa pakikitungo mo? May nabago ba sa pananalita mo? May nabago ba sa lahat sa personality mo? فَكَيْفَ إِذَا قِيلَ لَكَ أَلَمْ يَبْلُغُكَ رَمَضَانَ. Ilang Ramadan ang inabot natin? Ako, kung tatanungin ako, hindi ko na kayo tatanungin, baka magalit pa yung tatanungin natin. Ustad, ilang Ramadan na yung inabot mo? Matagal-tagal na. Starting from age of puberty, sabihin natin, age of puberty, nasa 16. And ngayon, nasa 40 plus na. Matanda na. So, ilang Ramadan ang inabot? Asharat, tens of Ramadan ang inabot natin. Ang tanong, ang reflection, yung last na Ramadan, or before ng last na Ramadan, before nun, ano yung nakuha natin at ano yung nabago sa atin the last Ramadan? Yung last Ramadan naman, ano naman ang nakuha natin na mababago niya sa atin itong coming Ramadan na ito? This is the reflection. At ang nakakatakot dito, kaya kailangan natin malaman ito, makita ito mga kapatid sa pananampalataya. Dahil may hadith, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya, dito sa hadith niya, sabi niya, ang pinakamabuting tao, ang pinakamabuti at pinakamainam na tao, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ang pinakamainam na tao ay yung humaba ang buhay, pinakamahaba ang buhay, pinakamaraming
pagkakataon, maraming chance ang ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala at ginamit niya sa kabutihan. At natanong ang propeta, sino naman ang pinakamasamang tao? Anong sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, ang pinakamasamang tao, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Maraming chance, maraming pagkakataon na ibinigay sa iyong Diyos. Maraming Ramadan ang ipinagkaloob sa iyo ni Allah. Maraming Ramadan ang inabot mo. Pero ni isa, hindi ka nakakuha ng kabutihan. Hindi mo na nasamantala doon sa karapat-dapat na isamantala mo at karapat-dapat na isabuhay at isakatuparan mo doon sa buwan ng Ramadan na yun na ipinaabot sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So itong topic natin ngayon siguro, mga kapatid sa paniniwala at pananampalataya. Pag-usapan natin ng kahit tatlo lang. Fi thalathi anasir. Una, paano ba natin marereflect ang Ramadan? In what way? Pangalawa, our preparation, readiness for hereafter. Bakit pinakakailangan dito sa Ramadan? Bakit dito pa natin pinag-uusapan? Samantalang every day, every time, every second, every minute, every hour, kailangan tayo mag-prepare para sa pangalawang buhay natin. Pero bakit natin inilagay dito? With that, specifically and especially dito sa Ramadan. Bakit natin inilagay dito yung readiness for the hereafter? Pangatlo, ano ba ang ginawa or paano ba nag-prepare ang mga predecessor natin from the companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga next generation, paano sila nag-prepare sa buwan ng Ramadan? Okay. Alam nyo, ang Quran, yukhatibul Quranu ashab al-uqul. Kumbaga, ang Quran, ang kinakausap ng Quran, o ang kinakausap ni Allah subhanahu wa ta'ala, in the way, sa pamamaraan ng Quran ay yung mga taong buhay, gising ang kanilang mga kaisipan. Hindi yung nag-antok-antok, hindi yung tulog. Bagos ang kinakausap ng Quran ay yung mga taong active, gising ang kanilang mga kaisipan. Ulil albab. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ang pinakamalapit na kahulugan nito, na verse, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O Muhammad, abok, kitab, aklat na ipinanaog namin sa iyo, inireveal namin sa iyo, ito yung banal na Quran, mubarakun. Ang unang katangian ng kitab na ito ay mubarak, blessing. Kung gusto mong makakuha ng blessing, hindi lang doon sa dasal, yes, connection mo yung sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung dasal. Pero kung gusto mong makita ang pinakamalaking pintuan ng blessing, Quran. Liyadabbaru ayatihi. At hindi natin matatamasa itong blessing na yon, yung mubarak, kung baraka na yon, doon sa banal na Quran kapag hindi natin minumuni-muni, hindi natin nire-reflect ang mga verses. Basta na lang natin basahin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, para tayo nagbabasa ng book. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, para tayo nagbabasa ng book. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, para tayo nagbabasa ng buhok. Imagine nyo ha, ito yung pagitan ng taong yatadabbar, nagmumuni-muni, nagre-reflect, at yung taong pasimple-simple lang, binabasa yung Quran, natutulog yung kaisipan, hindi active. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ilan sa inyo ang memorize ang suratul Masad? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Siguro lahat tayo memorize natin ito, di ba? Siya, antay langag, antay di langag siya sa suratul Masad, tumunggol sa 5. Wala. Impossible. Yes, impossible. Ustad at ISL teacher na hindi memorize ang suratul Masad, impossible. Dito sa mga teachers natin, mga alim at mga ustad natin, ganun din. Impossible, di ba?
Pero kung titingnan natin, ano ba yung mga nakita natin dito, tadabar na muni-muni natin, na-reflect natin na pinaka malaking katuluan ng aya na ito. Paiba-iba tayo. Pero sa maniwala kayo sa hindi, may isang non-Muslim, a German scholar, Alemania, German, na malaking scholar, nag-Islam, nag-embrace ng Islam, dahil lang sa nabasa niya itong itong chapter, surah na ito. Kung tatanungin ko kayo, ako nga, nung hindi ko pa nabasa, sabi ko, impossible. Paano siya nag-embrace sa isang surah lang na araw-araw natin binabasa? Ilaykumul qissa. Pero pakinggan nyo ang short na kanyang history kung bakit siya nag-embrace dito lang sa chapter na ito na short. Napaka short na surah. Nung binasa niya ang surah na ito, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. 5 verse. Nung binasa niya yung verse na ito, yung chapter na ito, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sabi niya, sino ba itong si Abu Lahab na ito? Na sinabi sa kanya ng Diyos na ikaw ay makakapasok ng impyerno, mapaparusahan, mapapanish sa loob ng impyerno. Sino ba itong si Abu Lahab? Binasa niyang history, binasa niya. Hanggang sa nalaman niya yung the whole na biography ni Abu Lahab na ito. Nabasa niya doon, sa pagbabasa niya, na itong si Abu Lahab, dumating ang verse na ito, ang ruling na ito na siya ay makakapasok ng impyerno 10 years bago pa siya namatay. Imagine nyo, halimbawa, ngayon dumating yung verse na ito kay Abu Lahab, 10 years pa siya namuhay. Araw-araw niyang naririnig na siya ay makakapasok ng impyerno. Araw-araw niyang naririnig na siya ay isa sa mga tao sa impyerno, panggatong ng impyerno. Sabi niya, hindi lang ba sumagi sa isip ng tao na ito, ni Abu Lahab, O Muhammad, para pasinungalingan ko, na sinungaling ka at sinungaling ang Quran na yan, nandito ko sa harapan mo, ashhadu an la ilaha illallah, mag-embrace ako ng Islam. 10 taon. Logically, tatawag ako, kukuha ko ng isa sa inyo, halika dito. Sabihin mo lang na sinabi ko ito. Sabihin mo lang na sinabi ko ito at matatawag akong sinungaling. Mahirap ba yun? Mahirap o hindi mahirap? Napakadali. Napakasimple. Pero bakit hindi nakayanan ni Abu Lahab? 10 years. 10 taon. Araw-araw niyang naririnig, Abu Lahab, impyerno ka. Abu Lahab, panggatong ka sa impyerno. Abu Lahab, susunugin ka sa impyerno. Hindi na ba sumagi sa kanyang isipan na nakakatakot ito? Mag-embrace na lang ako ng Islam. Papasok na lang ako sa Islam para at least ma-save ko yung sarili ko. Hindi nangyari yon. Sabi niya, bakit hindi nangyari? Challenge. Sabi niya, itong Quran, hindi salita ng tao. Kasi kung salita ng tao ito, kayang i-break. Kayang i-challenge. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Challenge mula kay Allah subhanahu wa ta'ala to the whole mankind, kahit magsama-sama pang lahat ng sangkatauhan, kasama nilang mga engkanto, kasama nilang mga jin, lan yastati'u, impossible, at wala silang kapangyarihan na makagawa ng katulad ng ginawa ng Quran. Maaaring makagawa ka ng verse or chapter, ano pa man dyan, pero hindi tatanggapin ng tao na Quran yan. Pangalawa, maaaring kaya ng isang tao, as isang simpleng tao, na pasinungalingan yung ginawa mo na yun. Pero yung Quran, wala ni isang tao, pati yung science ngayon. Sa inabot natin ngayon na science, scientifico, wala ni isa sa science na kayang pasinungalingan ang lahat ng napaloob sa banal na Quran. Reflection. So itong Quran na ito, alam nyo ba, at alam kong alam nyo, dito ipinanaog ni revealed sa buwan ng Ramadan. So kailangan nating ma-reflect, mga kapatid ko sa paniniwala at pananampalataya. So unang-unang reflection, para sa ganon, ay ma-maximize natin ang makuha nating kabutihan sa paparating na Ramadan. Kailangan nating magbalik loob sa Quran. Kailangan nating magmuni-muni
sa kung ano'y napaloob sa Quran. May mga taong nagbabasa ng Quran sa Ramadan na lil ajr, para lang makakuha ng reward. So gusto nilang maka-finish or makakhatam ng the whole Quran ng isang araw, 2 araw, 3 araw, o di kaya isang linggo, o di kaya ay isang beses sa isang buwan. Meron naman, sabi niya, kahit hindi na ako makakhatam, hindi ko na mabasa yung the whole Quran, pero ang importante, lahat ng binabasa ko, minumuni-muni ko, nagre-reflect ako, at pumapasok sa aking pagkatao, pumapasok sa aking puso. So ito yung unang-una. Pangalawa, na kailangan nating i-reflect mga kapatid sa paniniwala, pananampalataya, mga ustads, mga satida natin. Ta'ammal fi ni'mati bulughi shahri Ramadan. Tingnan natin itong pinakamalaking blessing na ipinapaabot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung umabot ka sa buwan ng Ramadan. Aabutin natin ang buwan ng Ramadan. Last Ramadan, last year, siguro meron sa atin dito na meron siyang kakilala, may kaibigan, may ka-relative, may kapitbahay, or may ka-workmate. Noong last year na Ramadan kasama natin nag-Ramadan. Pero this year, hindi na natin kasama. Di ba? Meron kayong kakilala? Meron kayong alam? Yes. Ako, napakarami akong kakilala. Last year kasama natin. Last year nag-Ramadan. Last year kasama natin nag-umpisa ng Ramadan at nag-Eid after ng Ramadan. Pero this year, this Ramadan, hindi na natin kasama. So reflect natin. Wala na sila. Wala na yun. Pero tayo nandito pa. Tayo ay nandito pa at may pagkakataon pa. At ito ang dinuduan natin, hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipapaabot sa atin ang buwan ng Ramadan. Itong pagkakataon na ito, hindi ito ibinibigay at hindi ito ipinagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng basta-basta lang. Aabutan mo ang Ramadan, hindi ito basta-basta na blessing na ipinapaabot para sa atin. Ito basta-basta. Sabi nga ni Al-Hasan al-Basri rahimahullah, "Ya ibn Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yawmun, dhahaba ba'du." Sabi ni Al-Hasan al-Basri, Taqiyuddin, sabi niya, "Oh anak ni Adan, tayong mga tao, innama anta ayyamun, tayo ay katulad din. Yung umor, yung age natin ay ito yung mga araw. Kullama dhahaba yawmun, dhahaba ba'du." Huwag mong isipin na tuwing lulubog ang araw, panibagong araw na naman. Kabaliktaran. Tuwing lulubog ang araw, nababawasan na naman ang umur mo. Tuwing lumulubog ang araw, nabawasan na naman. Kaya, meron nga nagtanong sa atin, sabi niya, Ustad, ano yung ruling? Halimbawa, ruling sa akin ito. Sabi niya, ano yung ruling sa pag-celebrate ng birthday? Konting ano lang ito, parang patalastas lang. Sabi ko, hindi ko sasabihin sa iyo yung Sharia ruling or Islamically, religiously ruling kasi alam mo yan. Pero, bibigyan kita ng kasagutan na logically. Kung alam mo na tuwing araw, ay tuwing taon, every year, na yaktamilu alayka, ibig sabihin, every year na mafulfill mo, matatapos mo, isang taon na naman yun na nabawas doon sa edad mo, magagalak kaya? Matutuwa ka? Siyempre, hindi. Malulungkot ka, di ba? Kasi isang taon na yun na nabawas doon sa edad mo. So, ang tanong, matatakot ka o matatakot ka o magiging happy ka? Alhamdulillah, Ustad, isang taon na naman ang bawas sa aking edad. Sabi ko, ganun, parang sineselebrate mo na, alhamdulillah, malapit na yung kamatayan ko. Yes, logically, yun ang yun ang kasagutan. So, innama anta ayyamun. Kullama dhahaba yawmun, dhahaba ba'du. Tayo ay katulad ng araw.
Buti pang araw, kapag natapos yan, babalik. Pero tayo, pag natapos tayo, hindi na tayo babalik. Pangalawa, medyo bilis-bilisan natin ng konti, ha? Pangalawa, as a reflection, a session of reflection, itong Ramadan, kung tatanungin ko kayo, ano ba yung mga wisdom sa pagpa-fasting? Napakarami, di ba? Ngayon, yung mga hikmah sa kabubuwasa. Sobre karaka rin. Pero kukuha tayo ng 3, hindi na 4, baka matakot yung mga sister natin. 3 na lang. Alam kong gusto niyo itong number na ito, at saka symbol na ito, di ba? Maganda, di ba? 4, 4. Pero mabigat. Okay, dito tayo sa 3. 3 pinakamalaking wisdom ng pagpa-fasting. Una, na pinakamalaking wisdom ng fasting, kailangan natin ma-reflect at kailangan natin maging prepare tayo dito. Ano? Takwa, di ba? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Pero kalimitan naririnig natin sa pagpapakahulugan dito, matakot kay Allah, mag-fasting, magsala ng tarawih, magsala ng 5 times a day. Yun na yun. Hindi lang yun. Kailangan natin yung takwa na yun ay maging practical. Matakot kang kumain ng hindi para sa'yo. Matakot kang kumuha ng hindi para sa'yo. Matakot kang tumingin ng hindi pinapayagan sa'yo. Matakot kang pumunta sa mga lugar na hindi pinapayagan sa'yo. Lahat kakatakutan mo yun. Kahit takot pa kayo Allah subhanahu wa ta'ala. Dito nasugatan na yung noo mo sa pupustrate o di kay prostration. Sujud. Pero yung pakikitung mo, wala kang takot. Wala kang pakundangan. Wala kang bastardo kung sabi. I'm sorry lang ito. Hindi ka matatakot na makasakit ka ng kapwa mo tao. Hindi ka matatakot na kumbaga ay masagasaan mo ang right ng kapwa mo tao. Hindi yung takwa. So, this is a session of reflection. Sinabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, upang sa ganun ay magkaroon kayo ng takot sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi lang yun doon, kahit fulfill pa, kahit 1,000% pa, hindi 100%, 1,000% ang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi ka naman natatakot sa pakikitungo mo, sa kapwa mo tao, kahit masama, ginagawa mo sa kanila, kumbaga, minamaliit mo sila. Nasaan yung takot na sinasabi mo? Nasaan yung takot na inaituro sa atin ng Ramadan? Maliit lang na halimbawa. Ha? Hindi tayo, natatakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at natatakot tayo sa kanyang impyerno.